Tambalos-los talaga itong si Martin Romualdez, mga kababayan, ano? Tingnan nyo pagmumukha, oh. Akalain nyo, mga kababayan, matapos silang ipa-impeach si Sara Duterte, ay sa kanyang talumpati, mga kababayan, para talaga silang mga anghel, mga kababayan, na tinalo ang pwersa ng kasamaan. Oh, na hindi daw sila nagpapatinag, mga kababayan, sa kampo ng kadiliman. Oh, hindi sila nagpapatinag sa kampo ng kasamaan. Feel, mga kababayan, na mga righteous ang mga animal na ito. Panoorin nyo po, ha. Lumaban sa mga puwersa ng kadiliman. Lumaban sa mga puwersa ng kadiliman. As if, mga kababayan, na sila ang puwersa ng kabutihan. Oh, Diyos mio, animal. Matamaan ka ng kidlat tamba. Hindi umatras sa kampon ng kasamaan. Hindi umatras sa kampo ng kasamaan. Sabay. Ganyan ang itsura, mga kababayan. Animal. Na tila ba pinapalabas sila, mga kababayan, ha, na si Sara ang masama at kampo ng kadiliman? At ikaw ang kampo ng mga kampo ng tambaluslos, mga kababayan. As we bring this session to a close, I stand before... Sarap ng buhay ng mga krokodilos, mga kababayan, dahil ilang buwan silang magdi-day off, mga kababayan, bakasyon to the max. February, March, April, May, June na sila babalik with pay. Tapos ang sabi, mga kababayan, yung 215 daw na bumoto na ipa-impeach si VP Sara ay tiba-tiba. Smeo. For you, deeply honored, yet profoundly humbled. Profoundly humbled. Humble daw, mga kababayan. Yan ba ang itsura ng humble? Ang angas nga, di ba? Who have served as your speaker in this transformative The Bluetooth speaker is connected successfully. era for our nation. Isinulong natin ang interes ng sambayanan. Interes ng sambayanan. Galing sa bunganga ng tambalos-los, mga kababayan. Lumaban sa mga puwersa ng kadiliman. Puwersa ng kadiliman. Hindi umatras sa kampon ng kasamaan. Oh, ikaw ang may kampon dyan. Mga tambalos-los mong mga minions. Oh. Ours is 215. Yan ang mga kababayan, ang mga solid pro-tambalos-los. Congress that does not shy away from its responsibility. Sana i-review natin, isa-isahin natin yung mga bumoto. Kung nandun ba ang ating mga congressman, mga kababayan, dahil boycott natin yan To our people. We are not here to protect the powerful. We are here to... Wow! We are not here to protect the powerful. Sila ang powerful Kayo nga ang bully. Nambubully kayo ng mga maliliit. Pati mga vloggers, mga kababayan, binubully nila. Serve the people. Serve the people. To stand for what is just. Just. Galing sa mga buhaya, mga kababayan, na nagpo-promote ng injustice, lalong-lalo dyan sa Quadcom, ngayon naging Tricom. Diyan sa Kongreso, mga hiring-hiring nila, mga kababayan. And to ensure that no one is beyond the reach of the law. Tamaan ka ng kidlat dyan sa pinagsasabi mo. Pati ikaw, hindi ka makakatakas sa batas. Ngayon lang kasi, mga kababayan, ay dahil hawak nila ang bola, humanda ka kapag wala ka na sa pwesto tamba. Palakpakan ang mga animal. Sino yung mga pumalakpak? The same people, mga kababayan. Pati na nga, tingnan nyo, mga makabulok black, mga kababayan, Prancing. Yan mga, si Raulul, si Arlene Rosas. Palakpak pa more! Saan ka dyan, mga kababayan? For the first time in history, sumuport na ang mga makakaliwang mga kongresista, mga kababayan, sa gobyerno. Ano kayang pinakain ni Tamba dyan? We have exercised our oversight functions with boldness and resolve, exposing inefficiencies. Wow, pinapatamaan niya si Sara dyan, mga kababayan. Exposing inefficiencies. Dismantling injustices. Injustice and pa. Holding accountable those who betray the public trust. Ikaw ang unang-unang nagbetray sa public trust, tambalos-los. Dahil akala mo siya ang may hawak na budget, mga kababayan. Feeling siya presidente. Kung makapagbigay-bigay ng ayuda, akala sa kanyang pera. Tapos papunta-punta pa sa AFP, mga kababayan, nag-promise na, bibigyan ko kayo nito, bibigyan ko ng ganyan. Who are you? Trabaho yan na presidente. Anyway, ang presidente pala, mga kababayan, parang tinatamad siguro. No institution is greater than the republic.
Feeling siguro ni Tambaluslos mga kababayan na presidente talaga siya at para siyang nagsusona. Speech siya nang nagsusona mga kababayan eh. Sinasanay niya ang kanyang sarili na magsona na. Sona na. So ano na? Oh, Tambaluslos talaga. No ambition is above the Constitution. And no one, no matter how powerful, Oh, sabihin mo yan sa salamin, Tamba. is immune from the will of the people. Talaga? Oh, kaso lang mga kababayan. Parang sinikil niya ang will of the people sa kanyang lugar dahil dinisqualify ang kanyang mga kalaban. Kahit pa ayaw sa kanyang mga kababayan, mananalo pa rin yan dahil walang kalaban eh. Disqualified! Oh, grabe. Oh, palakpak na naman si Francine mga kababayan. Oh, si Arlie Brosas. In this Naging tagapalakpak na ni Tambaluslos mga kababayan. Ito mga makabulok. turn a blind eye. We did not look the other way. Instead, we face the truth, no matter how difficult. Ang ganito mga klaseng tao mga kababayan. Paniwalang paniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Baliktad ang sentimiento ng taong bayan. Wala nang respeto nito eh. Sa totoo lang mga kababayan. Kung meron pa, sa survey nga ha ng presidential elections, 0.8%. Tapos kating-kating mga kababayan maging presidente. Kanya itong pakulo mga kababayan na impeach si Sara Duterte dahil sa ambisyon nito eh. Ayaw niyang si Sara ang maging presidente mga kababayan. Lalo tuloy nagkakaroon ng rason si Sara para tumakbo. Yan, Tamba. Because leadership is not about privilege. At iba pa ang kanyang paraan mga kababayan na sisirain niya ang kanyang kalaban. Ngayon mga kababayan, ipapa-impeach para wala siya kalaban sa 2028. Kagaya ng ginawa siguro nito sa Tacloban mga kababayan na pinadisqualify. Siya lang, wala kalaban. Siguro sa 2028 mga kababayan, lahat ng kanyang kalaban disqualified. Yan si Tulfo. Example lang mga kababayan ha, na-impeach si Sara Duterte. At wala na talagang ibang tatakbo at tatakbo si Tambaluslos at saka si Tulfo. Ayaw natin kay Tulfo. Pero, kung si Tambaluslos man lang ang kanyang kalaban mga kababayan, siguro magtutulpo na lang tayo. O kung sino mang iba pa mga kababayan na pwede, na hindi niya ma-disqualify. Pero, i-disqualify ni Tambaluslos yang si Tulfo mga kababayan. At ang kanyang basihan ay ang conviction ni Tulfo sa libel. Lahat ng mga Tulfo mga kababayan siguro mayroong conviction ng libel. Gagamitin niya ni Tamba. Disqualified. Siya na lang mag-isa mga kababayan. So, paano na yan? Mananalo, walang kalaban. Kahit pa itlog ang kanyang resulta sa survey, mananalo pa rin. Dahil kahit pa mayroong isang boboto. Siya, kanya sarili lang ang boboto. Panalo na siya. Presidente na siya. It is about responsibility. Ang responsibilidad ay hindi iniiwasan. Oh, sabihin mo yan kay Ngagva. Ito ay ginagampanan. To those Eto no, kating-kating maging presidente pero si BBM mga kababayan parang walang paki. who believe Eto naman mga kababayan, iba ang kakatihan. Kapag involved na ang money mga kababayan, dyan naman kumakati ang kanyang mga palad. they can manipulate power without consequence, let this house be Lahat ng pinagsasabi mo, patama sa'yo, Tambaluslos. a reminder. Reminder. Kasaysayan ang husga sa atin. Oh, history will repeat by itself. Hinusgahan na kayo ng kasaysayan, binigyan kayo ng tsansa eh. The same mga kababayan, di ba, nung panahon ni Marcos Sr., ang isa sa mga sumira din kay Sr. ay yung Romualdez. Oh, eto na ngayon, kasaysayan na naman. Kasaysayan pang pinagsasabi. Oh, muling babalik yan Tamba at matatamaan ka sigurado. Anong masasabi nyo dito mga kababayan na pinapalabas si Tambaluslos na sila ang puwersa ng kabutihan at si Sara ay puwersa ng kasamaan? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.